Sa ikatlong araw ng pananatili ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, naninindigan siyang hindi siya susuko. At sa punto ito, makakapanayam natin mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi at Connie. Opo, kumpirmahin lang po namin sa inyo. Sino po yung nakakaalam na pupunta kayo sa Senado nitong Lunes? Sabi kasi ni Senador Ping Lacson, yung magkapatid na Cayetano lang ang may alam nito. Mali po. Hindi magkapatid, kundi isang Cayetano lang siguro ang nakaalam. So talagang nilimitahan po ninyo yung impormasyon na pupunta kayo dyan sa Senado? Yes, wala man ako ibang kausap, kundi si Senator Alan lang, so siya lang nakakaalam. So napag-usapan ho ba, nabibigyan kayo ng protective custody bago kayo lumantad at pumasok dyan sa Senado? Never, hindi namin napag-usapan yan. Hindi namin napag-usapan. Ang napag-usapan lang namin is yung kung gusto kong bago ang leadership ng Senado, kailangan ko sumipot dahil ako yung pang 13th vote. At doon sa panayam po nyo sa unang hirit kanina kay Maris, meron kayong direktang apela sa inyong mga kaklase sa PMA. Pwede nyo bang pakilinaw ito dahil yung inyong mga kaklase ay nasa armed services at kung mga retired man ay meron pa rin silang direktang ugnayan sa armed services. Pakilinaw ho ba itong inyong apela sa inyong mga kaklase sa PMA? Klaruhin ko na ang apela ko is not an appeal for a violent action. Ang apela ko sa kanila ay peaceful action na ipakita nila na kaming mga PMEers, kaming mga sundalo, kaming mga pulis, kaming mga members ng uniform personnel, mga uniform agencies ay ayaw magpasakop sa dayuhan. Gusto namin na manatili yung ating soberenya na hindi tayo didiktahan ng mga dayuhan. Kaya nga, kinanta ko pa kanina yung famous line sa aming PMA hymn. Yung, when bells for us are rung, and our last stops is sung, let generation see our country free. So yan po ang nasa puso naming lahat na ayaw namin magpasakop sa mga dayuhan. Mapunta naman po nag-apela ko sa kanila na suportahan nila ako. Mapunta naman po tayo sa inyong kapwa PMAer na si dating Senador Trillanes. Kaya daw po siya nandun sa Senado noong Lunes dahil hinamon niyo siya. Ano pong masasabi niyo ron na kayo mismo ang naghamon na siya mismo yung sumama sa pag-aresto? Ay, okay, believe ako sa kanya at pumunta siya. Pero the fact remains is that hindi siya in any way dapat involved sa operasyon na yun. Dahil hindi naman siya taga-ICC, hindi naman siya membro ng Interpol, hindi siya membro ng PCTC, hindi siya membro ng NBI or any law enforcement agency. Bakit siya may hawak ng warrant of arrest? Yun lang ang tanong ko. Pero yung pagpunta niya doon dahil doon sa hamon ko na, sige, punta ka dito. Ikaw magpusa sa akin. Then, I give it to him. I give it to him. Magaling siya at pumunta rin siya. Balikan ko lang po yung nauna kong tanong kanina. Tama ba yung ginagawa niyong apela sa militar at sa inyong mga kaklase? Dahil dapat apolitical po yung AFP. Ang pagmamahal sa bansa ay hindi naman yan pamulitika. Kaming lahat ay dumaan sa training, dumaan sa serbisyo para protektahan ang ating bansang Pilipinas. Marami sa amin ang namatay sa pagdidipinsa ng ating bayan. So walang politikahan dyan. Kahit na yung ordinaryong tricycle driver na nagmamahal sa ating bansa ay ayaw isuko ang ating soberenya. So what's political about that? May karagdagan pa pong tanong kasamang si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Senator.
Lilinawin ko lamang po, Senator, ano, yung pong... Yes, magandang umaga sa iyo. Opo. Linawin ko lamang po, Senator, yung pong nabanggit ninyo kanina sa tanong po ni Rafi na kung sino ho sa mga Cayetano ang may alam. Ang sagot niyo po ay si Senate President Alan Peter Cayetano lamang. Pero nabanggit din po, ano, kanina ho sa panayam din namin, na sabi ho nitong si Senator Panfilo Lacson na sumakay daw kayo sa sasakyan ng kanyang kapatid na Senator Pia Cayetano. Ano ho ba ang totoo dyan? I don't know kung kaninong sasakyan yun. Basta nakisakay lang ako. Hindi naman kasalanan yun kung makisakay ka. Kahit na sumakay ako ng habal-habal para lang makarating dito sa Senado, sasakay ako. Kahit na sumakay ako ng baruto na magbugsay ako para lang makarating dito, gagawin ko yun. There's nothing illegal about that. Okay, so sa pagpapunta ho ninyo doon, basta pinasundo lang ho kayo? Ganun po ba yon? Basta sumakay ako. Yun ang sabi sa akin ni Senator Cayetano. Sumakay ako dyan sa van. Alright. Sa panayam po sa unang balita kanina, no? Hindi ko alam kung kaninong van yun. Alright. Sa panayam ho ng unang balita kanina kay NBI Director Melvin Matibag, na kayo pa nga daw po, ano, yung nanulak sa dalawang babaeng NBI agents, ano ho ang komento nyo dito? Bakit ako hindi magpumiglas na hinawakan nila ako? That's basic human instinct yan. Self-preservation. Nagpakilala siya, Sir, NBI ako, hinaharang nila ako, hinawakan yung braso ko, nagpumiglas ako. Okay, at sabi ho... Magpapahuli ako. Aha. Willing ho kayo ipakita yung buong video footage, no? Dahil yan ho ang hiling ng NBI, no, na sana daw maipakita ang buong footage daw noong pagkakatulog daw ninyo doon sa mga NBI agents. Yes, walang problema, ipakita nila. Nandiyan lang naman yan sa Sergeant at Arms. Kung gusto nila, kahit anong footage niya, makita man nila yan dyan. Alright. Nakipag-usap na ho ba kayo sa palasyo o kay Pangulong Bongbong Marcos? May paraan na ho ba kayo para doon sa hiling ninyo na tulong o proteksyon? Wala akong personal na nakausap. Through the media lang, nag-aapila ako sa kanya na sana protektahan niya ako bilang Pilipino. Siya bilang Presidente ng Pilipinas. Alam naman natin na primordial duty yan ng gobyerno ng Pilipinas to serve and protect its citizens. So ako bilang Filipino citizen ay humingi ng suporta sa ating gobyerno. Dahil hindi naman ko pwedeng humingi sa gobyerno ng China o kaya gobyerno ng Russia. Okay, So, sa ating gobyerno, Pilipino. Because kahit na kami ay magkalaban sa politika, at the end of the day, kami ay parehong Pilipino. Nasabi nyo rin ho na hiyang-hiya kayo sa taong bayan sa halos kalahating taon po ninyong di pagpasok sa Senado. At may sinabi rin ho kayo para makatipid ay mananatili pa kayo dyan sa Senado. Ang sabi ho ng ilan sa mga kritiko ninyo, ipondo po ng taong bayan, ano, ang gamit po na pasilidad dyan. Naangkop ho sa tingin ba ninyo na manatili pa ho kayo dyan, sir? Grabe naman itong mga taong bayan na ito. Kagustuhan ko bang tumira dito? Hindi ko ba ito kagustuhan? Kung pwede lang, every now and then, makauwi ako. Pero, nasa sitwasyon tayo na binigyan tayo ng protective custody ng Senado, so, napilitan tayong tumira dito. Hindi naman ako, sila kasi gusto nilang palabasin na nagsasamantala tayo. Never in my life na mapagsamantala ako na klaseng tao. Hindi po ako nagsamantala. So, hanggang kailan nyo ho kaya sa tingin, ano, mananatili ho kayo dyan sa Senado, sir? Kuni, sa totoo lang, hindi ko alam. Hihintay lang po ako ng anong kalalabasan sa mga petition namin sa Supreme Court. So hopefully, may lalabas na desisyon doon. At kung ano man desisyon na yon, susundin natin. At sa sinasabi ho kasi kanina ng inyong pong abogado ni si Attorney Torion na binawi na daw di umano ng NBI ang supina po para bukas. Meron ho ba kayong nabalitaan tungkol dyan? Alinsunod pa rin po doon sa sinasabi po na supina for the investigation po ng extrajudicial killing sa Davao Region?
Yes, kanina. Nasa opisina ako yung nag-report sa akin yung abogado ko na tinanggap daw niya yung letter from NBI, CIDG, na nire-recall nila yung subpoena. Salamat naman. Para hindi naman ako babiyahe dyan dahil naka-kustudiya ako sa Senado eh. So, salamat CIDG. Thank you ha, thank you. Thank you Okay. at nire-recall ninyo. Mhm. So ito naman po, may mga nagsasabi no, na ang pananatili po daw ninyo dyan sa Senado ay nagiging dahilan para sa power struggle po ng dalawang kapulungan. Ano, yung ehekutibo na siyang nagpapatupad po ng arrest warrant po ninyo through the NBI. At ito pong binibigay sa inyo ngayon ng legislative, no, which is the Senate, dun po sa protective custody. Sana ho daw hindi nyo na madamay ano, ang Senado no, bilang institusyon at kayo ho ay humarap na lamang on a personal level o capacity katulad po ng nagawa po ng ilan sa mga nahainan din ano, ng arrest warrant no, si dating Senate President Enrile at De Lima maging si Trillanes. Ano ho ang komento nyo dyan? Yes, sabihin mo lang sila na huwag sila masyadong atat na atat. Hintay-hintay lang sila sandali. Pagbigyan rin naman nila ako ng kunting panahon to avail of all the legal remedies available for me. Pakihintay lang, huwag silang atat-atat dahil kung yung mga kakampi nila, Trillanes, De Lima, ay nagka-appeal ng protective custody while facing warrant coming from a local court, okay lang sa kanila. Tapos ako, na humaharap ng warrant, not from a competent Philippine court, from outside of the Philippine jurisdiction. Ayaw nila kung mag-enjoy ng the same privilege of protective custody. Kuan yun, yung selective yun privilege na gusto nila para sa kanilang kakampi lang. Pag hindi kakampi, bawal mag-enjoy ng pribilehyo na yan. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito po sa Balitang Hali, Senator. Maraming salamat, Kuni at Rafi. Thank you. Thank you po. Ayan po naman si Senator Ronald Bato de la Rosa.